Ah, Magandang gabi po, Sir Sir Idol Sir Rafi Idol Tulfo. Rapi Tulfo. Ako po ay naghihingi ng tulong at gusto kong malinis ang aking pangalan. Ang irereklamo ko po ang Wonmer Company po dito sa Angeles City, Timog Friendship. Ngayon po, pinagpahinga po ako na dinahilan po daw na ang dalawang unit po daw na ginagawang kasalukuyang ginagawa po namin, pinahinto po daw. Sabi po ng isang Koreanong Tagalog po. Ngayon po, ang ang sumatotal po doon talaga as tinanggal na po kami. Dahil po sa pangyayaring nakawan po dito sa trabaho ng asawa ko. 1 taon na po akong nagtatrabaho diyan dito sa Wonmer company po. So ngayon po, naglakas loob po kaming maghingi ng tulong sa inyo, Sir Rapi Tulfo, Kung ano po ang dapat kung namin ano po gawin, dapat po namin gawin. Kasi hindi po maganda yung ginawa sa amin. amin kasi pinagbintangan po kami na walang kadahilan at wala pong mga ebidensya po. Ngayon, Sir Rapi, yung pwesto po na pinagtatrabahuhan niya pong housekeeping, full villa po. 1 year na po ako doon, 9 months na po siya nung bago alisin dito sa trabaho niya. Sa dami pong pumapasok na guest doon na mayayaman pa. Kasi doon po ako natutulog pag meron po siyang guest. Kasi kaysa sa uwi po ako ng malayo pa po, 45 minutes ang biyahe sa amin. Kaya doon na lang po ako matutulog. So ngayon po, nangyaring yon, may nakawan po nangyari. May 2 babae silang mga guest na Koreano, may 2 babae po sila doon. So ngayon po, nangyari pong yan, madaling araw po. Biglang kumatok po itong Koreano ng 4:30 ng umaga na sinabi niya po, labas-pasok po daw ang magnanakaw. So ngayon po, parang sinususpetsahan na po ako kagad ng mga Koreano na yon. Ngayon, yung isang unit din po ng Paul Villa Top GU2 I5, ninakawan din po. So yun po ang tumawag ng pulis. Ngayon, nag-report po yun, po yun ng pulis. So yung pulis po, hindi po siya nakapag-report ng maayos dahil wala po siya lahat ng ebidensya. May mga CCTV nga po, wala naman po nakita. At wala po silang may report ng maayos. At hindi po hindi sila nag-imbestiga ng maigi. I mean, hindi po sila dapat po lahat ng tao doon sa villa na yon or kung sino man ang tao na nandun sa villa na yon naganap ang pangyayari na yon. Dapat 'di ba po mag-imbestiga po sila or tanungin bawat isa. Kaso wala naman po wala pong naganap na ganon. So yung asawa ko po, Sir Idol Rafi Tulfo, pinauwi po siya, ang sabi po sa kanya magpahinga daw po muna siya. Sa isip-isip ko naman po, magpahinga ka sa trabaho, edi magpapahinga din tayong kumain. Magpapahinga din tayong mabuhay kasi pinapagpahinga siya sa trabaho. Siyempre po, Idol, hindi naman po birong maghanap ng trabaho. Sa hirap po maghanap ng trabaho ngayon. Kaya ganun na lang po ako na siyempre nasasaktan po na wala na pong trabaho ang asawa ko. Hindi ko po akalain na pagkatapos kung kailan nakauwi na po ang asawa ko ng bahay, sakto naman po magla-lunch, dumating naman po yung manager ko po sa villa ko po na sinasabi na, ate, ganito ganyan, tanggalin na po kita kasi dahil nga po sa nangyari and yung villa ko po is under investigation. Hindi daw po sila muna tatanggap ng guest hanggat iniimbestigahan po ang villa. Sabi ko naman po, sige po, wala naman po akong magagawa kung ganun man po ang kaya lang po, na sasaktan lang po ako sa part na wala na po kaming trabaho. Paano po kami mabubuhay kung wala po kaming trabaho? Siyempre, yun lang naman po ang pinagkakakitaan naming mag-asawa. Okay na lang po sana kung ako na lang po ang tinanggal. Kasi, obligasyon ko po
dahil ako po ang nagtatrabaho dun sa villa na yon. Pero yung asawa ko po nadamay po siya gawa ng nung time po na nangyari ang nakawan po na yun, nandun po siya sa villa natutulog. Although, pati nga po yung asawa ko na nakawan din. Ninakaw po ang bag niya, ninakaw po ang magkano halaga ang laman ng bag mo. 200 plus lang yung pera. Sabi nating 200, mahigit po lang ang laman ng bag po niya. Pero pasalamat na lang po ako at nahanap pa po namin yun. Nakita pa po namin yun kasi nandun po lahat ng mga ID ng asawa ko. Pasalamat na lang din po ako at nung nangyari ang nakawan na yun na ninakaw ang bag ng asawa ko dahil nandun nga po ang mga ID ng asawa ko, pwede po nilang i-frame up yung asawa ko. Like maghulog po sila ng ID doon sa loob ng villa or ng unit ko po kung saan po ako nagtatrabaho para siya po mapagbintangan, di ba po? Pero inaano ko lang po, syempre ang sakit lang po sa dibdib na parehas po kami nawalan ng trabaho nang wala man lang maayos na explanation po. Tsaka paano hindi po ako pagsususpetsahan? Yung araw po ng Lunes na yon na 12 petsa, pinagpahinga po ako, tapos nung babalik po ako para sunduin po siya kasi pinapauwi na rin po siya. Ayaw na rin po akong papasukin sa gate. O ano pong ibig sabihin nun, Sir Rapitol po? Eh di pinagbibintangan ka ng ikaw na nagnakaw ng mga ano. Ikaw nang suspetsa na ikaw ang nagnakaw. Ang inaano lang po namin dito sa Rapitol po, kawawa naman po ang pamilya na umaasa po sa amin. Hindi lang po yun. Meron din po kami sinusuportahan sa probinsya na kawawa po yung bahay po ng biyanan ko doon dahil kubo-kubo lang po. Kaya sinusuportahan ko po at sinusuportahan din namin dalawa ang pagpagawa ng bahay doon. So ngayon po, bumalik po ako sa trabaho ko ng mga subcon po na welding. Kaya lang po kami nagkakaroon ng konting kahit papaano po. Bili ng pagkain. Tsaka hindi pero lang po, ang mahirap lang po dito, Sir Pitol po. Hindi po kami basta-basta makapagdole dahil may nagpadole na po nung nakaraang taon sa kanila kasi yung mga rate po ng tao dito puro mabababa po ang presyo. Nung una po kasi 450 pesos ang mga helper, tapos 650 po ang mga skilled. Kahit professional skilled po, kapantay din po ang mga local skilled din po. Magkano ang sahod mo as a interior foreman? Sa sahod ko po sa interior foreman po, 900 po. Mag-overtime ka ng 3 oras, 2 oras, wala pong bayad yun. Wala pong night differential at wala pong food differential po. Tapos ako naman po as a villa housekeeper po, 3 palapag po ang nililinis ko po, 4 na kwarto, 3 kwarto po sa 3rd floor at 1 kwarto po sa 2nd floor na tinatawag pong master bedroom. Ang sahod ko lang po doon is 10,000 a month po, kasama na po yung pagkain po doon. Tapos wala po kami rin pong bayad sa aming pagpupuyat po. Kapag dumarating, umaabot ang alas 5 po na madaling araw, wala po kaming differential. Wala pong bayad po yun, pero okay lang po. Tinitiis lang po namin, tinatanggap ko po kasi syempre trabaho po, kasama po sa trabaho po. Pero sana po, yun po sana yung na-appreciate po ng manager po na nag-manage po doon sa unit ko po. Sa tagal ko na rin po doon na nagtatrabaho po, 9 months na po ako doon. Tinanggal po ako ng ganun-ganun lang. Tapos, nagpuyat pa po ako. Dahil sinabi ganito, ganyan, may darating daw kaagad na guest. Tapos malalaman ko po ngayon, mababalitaan ko po ngayon, kaya po muna ako pinapagpahinga din po. Nauna nga lang po yung asawa ko ng alas 8 ng umaga, tas ako po nagpasundo po ako ng alas 12, alauna na po yun ng tanghali. Para po umuwi na kasi sabi tanggal na daw po ako or pinapapagpahinga ako. So ngayon po ang ko po, syempre nakakasakit lang po ng loob na bigla po kaming tinanggalan po ng trabahong mag-asawa. So parang nangyayari po nun, paras po kaming walang hanap buhay. Wala po kaming pagkakitaan. Paano na lang po kami mabubuhay kung
Ganun po. Ito pong mga trabahador dito, tinitiis lang po namin yung pagtsatsaga dahil wala po kami makitang ibang trabaho. 650 a day po ginagawa po minsan robot yung mga tao. At saka hindi lang po yun. Halimbawa, umulan po ng 1 oras, kalahating oras lang po. Ang ginagawa po nila, pinapa-under time po nila. Pero yung ulan pong yun, hindi naman po dire-diretsong maghapon ng ulan. Kawawa rin po yung mga trabahador. Tsaka hindi lang po yun sa Rapitol po. May pinapirma po sila sa amin dahil nga para hindi yung pinapirma po sa amin para hindi lang po kami makapagdole, hindi po kami makapagreklamo or para tumaas ang sahod po namin. Ito pa po ang nakakaawa. Yung mga iba pong nag-a-apply na pag nag-hiring po sila, no read no write po, pinapipirma na po kagad sa kanila na hindi man po mababa, hindi naman po nila ina-explain ng maayos. Ang explain lang po nila na kesyo ganito, na hindi ka makakakuha ng benefits. Yun po ang sinasabi nila nung nakaraan po ng Pasko. Nakaraan pong Pasko, nakakuha lang po kami 500 pesos. Yung mga Yun ibang lang yun. yung mga ibang tao. Opo, ako nakabigyan po ako ng 4,000 dahil 4 months na po ako nung panahon na yon. So ang inaano ko 4 months, 2 months. 4 months na po ako noon. So ngayon ang inaano lang po namin, gusto ko lang po dito maliwanagan po kami na kung ano pong dapat namin gawin kasi ayoko po talagang madungisan ng pangalan ko dito. Lalo na po dito pa sa Pilipinas, sila po ay silang banyagang Koreano. Sila pa po nagbabatas dito. Kawawa naman po ang lahat ng ina-hiring. Hiring po ngayon, 1 linggo lang po aalisin na. Porque makitaan lang po ng konting mali. Kawawa po yung mga tao na umaasa sa trabaho tapos ganun po ang gagawin nila. Mas lalo na po sa akin. 1 taon na po ako, kahit na interior foreman po ako, nagkukusa rin po ako nagtatrabaho. Alang-alang matapos lang isang building. Ganun lang po ang aking Sir Idol Life Rapitol po. Ang gusto lang po namin, maliwanagan po kami. At gusto namin po mabigyan ng hustisya ang pangalan ko rito. At yun din. yun Kasi sabi nila under investigation daw. Hindi po namin Kaya po kami pinagpahinga. Pero nababalita naman po namin ongoing po yung pagtanggap po ng guest sa villa ko. So kung under investigation po, bakit wala po kaming na pag-iimbestigang nagaganap? Wala po talagang imbestiga. Para rin po sana maliwanagan din Sabihin po kami. Opo, nawalan po ng halagang 200,000 plus cellphone po ang mga guest na bisita niya po. Koreano. Pero sabihin ko po sa inyo, ni once na ko po, hindi po ako marunong magnakaw. Malinis po ang kaluluwa ko at malinis po ang isip ko para sa ganyang bagay po. Hindi po ako magpapasira ng pangalan. Pero ngayon po ang ginawa nila, gusto ko lang pong malinis at maghingi ng hustisya na para matulungan niyo po ako kung paano ko po gagawin ito. Sir Idol Rapitol po, ang gusto ko lang po dito, gusto ko rin po ma-actionan niyo sila kasi kawawa rin po yung ibang tao na naiwan po doon. Hindi lang po akong kawawa kasi ang interior foreman, ikaw ay finishing na. 900 pesos a day po. Nagtatrabaho din po ako doon. Tapos pag overtime po, wala pong bayad talaga. Inulit ko na lang po to dahil masakit po talaga ang nangyari sa akin. Ang nangyari pong ito nung 12 pa po, ngayon lang po namin nagawang nakapag-video dahil nag-sideline muna po ako para may pambili po kami pagkain sa pang-araw-araw at sa pambaon po ng aking anak. Ngayon po, ang inaano lang po namin dito, Sir Idol Rapitol po, gusto lang po namin talagang magingi ng suporta sa inyo or tulong sa inyo kung ano man po dapat namin gawin. Sana po panoorin niyo po ang aming imbestigahan din ng tama. Opo, kasi hindi po patas kasi parang ang inaano ko po dito parang yung mga pulis po dito kasi parang pinapanigan po yung mga Korean dito kasi mayayaman, mga pepera po sila Ayun lang po ang inaano namin dito Kawawa po kami mga taong Pilipino dito, mga taong Kapampangan dito. Hindi lang po Kapampangan nagtatrabaho dito. Bisaya, Waray, Kapampangan, Ilocano,
Lahat na po, Muslim, meron na rin po dito. Pero ang inaano lang po namin, ang akin lang po, gusto kong luminis ang aking pangalan na Aming pangalan, ating pangalan. makuha ko lang po ang Dahil ako hustisya. din. Kawawa din po ang asawa ko, ganun din po yun. Lahat po Masakit talaga, po masakit kasi po mawalan talaga. ng trabaho dahil paano na lang po, syempre po, paano lang po kami mabubuhay? Hindi naman po ganun kadali ang maghanap po ng trabaho. Mayaman lang po sila, pero kami po, hirap na hirap po talaga kami. Kung tutuusin nyo po sa 900 a day po, meron pa pong tayong utang, meron pang utang sa kantin, meron pa utang sa mga ano po. Magkano na po natitira namin sa amin? Tapos, ang hindi lang po yun, ang mga hirap lang po doon. Mag-o-overtime ka, wala, mag-o-overtime mga tao, kahit kaming mga foreman, wala po kaming mga overtime. Kasi kasama na po daw yun sa sahod namin, 900 a day. Hindi po makatarungan yung mga ganun na sitwasyon. Kahit sabihin po natin na sa minimum rate tayo. Ako nga, wala ako sa minimum rate eh. Kaya nga po, 300 plus lang yung a day Sir ko Rafi, kung Idol Tour po, tutusin. sana po matulungan nyo po kami sa aming inaing na na i-action Hinihingi po namin ng tulong sa inyo, Sir Idol. actionan tong Matulungan mo po kami kung ano itong po dapat talaga po namin Bonmera gawin. company po to. Opo. Ginawan po kami Mabigyan nilang po kami mga ng justisya. So maraming kami pong dalawa, tinanggalan po kami ng trabaho eh. Yun po yung mahirap, yun po yung masakit sa kalooban. Na kami pong dalawa eh, parang tinanggalan na po kami pareho ng paa. Paano na po kami mabubuhay kung parehas po kami dalawang mag-asawa, tinanggal po sa trabaho. So yun lang po, Idol Rafi Tulfo. Pasensya na po kayo kung ang haba po ng aming mga sinabi, pero lahat po yun ay totoo lahat. hindi po kami nagsisinungaling dito dahil hindi po kami marunong magsinungaling at hindi po kami marunong magmandaya sa sariling kapwa-tao po namin. Dahil isa po kami reliyosong tao na maka-Diyos. Hindi po kami marunong magbastos at hindi po kami marunong mamahiya ng tao, pero kami po ang kami po ang inaapakan. Yun lang po. Kasi mismong mga banyaga po ang nangaapak po dito sa mga taong Pilipino. Dahil ako po, pinaglalaban ko po bilang kapampangan po rito. Ipinaglalaban ko po kasi pangalan ko po at pilido ko po ang nasisira dito. Nangyari po to August 12. August 12 po. Pinapagpahinga Pumasok po nung Lunes yun, yung araw pong yun. Wala po kung ano. Pero nangyari na po yung nangyari. Pero wala po akong ginawa. Nangyari ang nakawan August 9 ng madaling araw. Pero hindi po ako Pero wala po kaming kinalaman doon sa pagnanakaw na yun na gaya ng, hindi naman po sila direkta nagbintang sa amin na kami ang nagnakaw. Kasi ang sabi lang sa kanya, magpahinga daw kami. So nung tinanong po namin, klinaro po ng asawa ko doon sa isang boss, sinabi na yun nga ang dahilan. Dahil doon sa pagnanakaw na yun, kaya pinapagpahinga kami sa trabaho. Sana po matulungan niyo po Sana kami, matulungan niyo po kami, Sir Rafi Idol Tulfo. Gusto lang po namin talaga malinis ang aming pangalan at gusto Maliwanagan namin maliwanagan kami. Kaya sana po klaro sa lahat. Mapansin niyo po itong hindi video. po kami magnanakaw. Mapansin niyo po itong video namin na hindi po kami magnanakaw. At hindi po namin siguro sisirain ang pangalan po namin, ang mahal namin trabaho para lang po sa ganong halagang pera. Naging loyal po talaga ako sa trabaho. Hindi naman po siguro kami tatagal sa trabaho kung hindi namin po mahal ang trabaho namin. At para lang po ba sa ganong halaga? Oo, malaking halaga po yun. 200,000 mahigit eh. Kaya lang kung iisipin ko naman po, magnanakaw ako. Hindi ko naman po mapapakinabangan yung ninakaw ko. Kasi makukulong ako, di po ba? Huwag na, konsensya ko naman po yun. At ayaw ko po ng dahil gusto ko po trabaho. Mahal ko po ang trabaho mahal po namin magkasawa ang trabaho namin. Hindi po kami humihindi sa trabaho kahit ano pong klaseng pagod. Hindi po Kahit kami nagre-reklamo. Ang inaano lang po namin dito, gusto lang po namin maliwanagan at malinis ang aming pangalan dito sa aming bintang na wala naman pong ebidensya sa amin. At kasama na rin po yung agency na yun. Nandito po sa akin yung security agency na po yun na dinidiin din po ako na ako po din po ang nakita daw nagnakaw samantalang ako po ang tumawag doon sa security
nahabulin ang magnanakaw. At hindi lang po yun, may bago po security kinabukasan po. Ito pa po ang naririnig namin na balita. Ipabubugbog po daw nila ako. Dapat po ba wari yun? Na wala naman pong ebidensya, magpapabugbog po kayo ng magpapabugbog po sila ng wala naman pong kaalam-alam kung saan nangyari. Ibig sabihin, yung sa nakawan po, Sir Idol Rapitol po, please lang po. Humihingi po kami ng tulong, Naghihingi po Idol. kami ng tulong sa Sana po iyo. matugunan niyo po ang aming Please lang po. hinaing. At saka hindi lang po para sa amin, para matulungan na rin po natin yung mga ibang manggagawa Nagtatrabaho doon. dito. Kasi Opo. ginagawa na rin pong robot. Kahit araw-araw umulan po talaga nagtatrabaho pero wala rin pong ano. Tapos pagdating po sa gamutan, pag may na-aksidente po tinamaan po ng grinder, ng bubog ng grinder sa mata, halos ayaw pa pong ibigay yung ano, may kumokontra pong isa na halos ayaw pong ibigay yung pambayad sa ospital o pampagamot po. Pampadoktor. Kasi alam nyo naman po kung magkano po ang pandamage sa mata. Pero yung ebidensya po yun, kitang-kita at narinig ko po sa bunganga niya, sa pinakita niyang yun. Hindi ko na po babanggitin ng pangalan pero based on their action. Masagot nyo lang po kami ng ano, bibigay po namin lahat ng detalye. Maraming salamat po, Sir Idol Rapitol po. Sana po matugunan niyo po ang aming hinihingin tulong po sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po. God Sir bless. Idol Rapitol po. Bye-bye po. Salamat po.